Verse 12. Filipos Kapitulo 4, talatang 12. Okay, nakita na po ba? Filipos 4, talatang 12. Sabi po rito, naranasan ko na ang anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o ang magutom. Ang managana o ang maghirap. Yung verse 32 ang matindi rito. At lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Sa English po, I can do all things through Christ who strengthens me. Alam niyo yung salitang I can do all things. Kaya mo lang mararanasan yun pag pagod ka. Kaya mo lang mararanasan yun pagka may problema ka. Kaya mo lang mararanasan yun pag wala kang pera. Hello? Kaya mo lang mararanasan yun sa panahon na parang magulo na. At saka mo masasabi na yun, I can do all things through Christ who strengthens me. Kaya sabi ko mga kapal, Lord, sabi ko, sorry. Alam mo, doon lang nakasabi ko, hindi ako kayang tigilan ng Diablo ngayon. Pero kahit anong mangyari, tuloy-tuloy pa rin ako sa Panginoon. Amen o ba? Kahit anong mangyari. Mga kapatid, ganyan ang demonyo. Especially nakapag-encounter. Ano, ito po problema. Pag nakapag-encounter ka, saya-saya mo, no? Saya-saya mo. Ang lakas ng spirit mo. Ang lakas ng prayer mo sa Panginoon. Yung devotion mo. Hindi, biglang darating ang demonyo, pabira, 100 truck na tubig ang dala. Patay, alam mo yun. Alam mo mga kapatid, pag sa panahon na nandun tayo, mahalaga yung reflection. Amen o ba? Mahalaga yung reflection. Tingnan natin na itong message natin. Tingnan natin itong reflection. Number 1, tingnan po natin itong nangyari sa mga na reflection of their condition. Reflection of their condition. Tingnan po natin yung 4. Tingnan nyo yung sa verse 2 Kings chapter 7, verse 3 to 4. Sabi rito, may hapon na kitungin noon sa pagpasok ng lungsod. Nag-usap-usap sila, bakit ba rito tayo? Mamamalungkot at maghihintay ng kamatayan? Kung papasok tayo ng lungsod, tiyak na makakatay tayo ng gutom doon. Kung mananatili naman tayo rito, mamamatay rin tayo. Mabuti pa punta tayo sa kampo ng mga taga-Syria. Kung hindi nila tayo patayin, mabuti. Kung mapatay nila tayo, matatapos na ang ating paghihirap. Tignan niyo po yung reflection nila. Nagkagutom eh. Ngayon sila mismo, nararanasan nila yung gutom. Nararanasan nila yung gutom, hindi pa nila nakikita yung pamilya. Tapos nandun sila. And then nagkaroon sila ng reflection sa kanilang sarili. Nagmumuni-muni sila, sabi, nag-usap-usap sila apat. Sabi ito, bro. Sabi niya, ano ito nangyayari sa atin? Gutom tayo, gutom. Ngayon, pupunta tayo, babalik tayo doon sa syudad, sa Samaria. Wala rin pagkain doon. Gutom tayo, mamamatay din tayo. Ngayon, kung lalabas naman tayo ng kampo, wala rin pagkain, gutom din tayo, mamamatay din tayo. Mananatili na lang ba tayong ganito? Para sa isip nila, mananatili na lang ba tayong ganito? Ang naisip nila ngayon, ang gawin natin ganito, pag nandito tayo, patay tayo. Pag pumunta tayo sa lusot, patay din tayo eh. Ngayon maganda ganito na, para matapos na lahat, pumunta na tayo sa mga taga-Syria. Pag nakita nila tayo, pinatay tayo, okay na, tapos na paghihirap natin. Kung mabubuhay naman tayo, mabuhay tayo, salamat din, kasi maraming pagkain doon. Hello? Antindihan niyo po ba? May reflection. Mga kapatid, magkaroon tayo ng reflection. Ilang taon na tayo? 21 years na tayo sa pananampalataya. 21 years na. Kasabay ka na rito. Nagkaroon naman ng reflection na ito lang kaya kaluluwang natanong ko sa Panginoon. 21 years. Sino na kaya nadala ko? Nag-mission pa sa aking asawa. Hindi mo nagdala. Kapit bahay mo, ako hindi mo mababago yun.
Yung kapatid ko, ako lang. Di ba, ako na lang. Dito na lang ako. Hello? Naintindihan niyo po ba ako, mga kapatid? May reflection. Na minsan, sa atin, bilang mga mananampalataya, kahit hindi natin naabot yung pagpapala ng Panginoon kasi satisfied na tayo sa kalagayan natin. Ano? Yung bangkong inuupuan na natin, pumuti na, kauupo natin. Naintindihan niyo po ba ako? Itong apat na to, nagkaroon ng reflection. Sabi nila, pag nandito tayo, patay tayo. Pag lumabas tayo, patay din tayo. Mabuti pa ganito gawin natin. Tapusin na natin ang paghihirap natin. Pumunta na tayo doon. Sa mga tigasirya, pag nakita tayo, pinana tayo, patay na tayo. Tapos na paghihirap natin. Hello? Pero na niyo mga kapatid, ito kagandaan. Pag nagkaroon ka ng tamang reflection sa buhay mo, ito napakaganda. Merong inahanda ang Diyos na pagpapala sa iyo. Hello? Yung bang nagre-reflect ka sa sarili mo, nagmumuni-muni ka, habang nagmumuni-muni ka, meron nang inihanda ang Diyos. Ha? Kasi pansin yung pangalawa, tingnan niyo po. Reflection of their choice, yung kanilang pagpili. Sabi riyan, no? Verse 5 to 6. At nagpunta sila sa kampo ng mga tiga-Syria. Pagdating doon, wala silang dinatnan isa man. Bakit ito? Sabi rito, sapagkat sa kapangyarihan ni Yahweh, ang mga kawal ng Syria ay nakarinig ng ragasa ng maraming kabayo at karwahe. Dahil dito, inaakala nila nakipagkasundo ang hari ng Israel sa mga hari ng Eteo at Egyptio para digmain sila. Verse 7 to 8. Kaya't lumikas sila nang magtatakip sila. Iniwan nila ang kanilang mga kampo, pati mga kabayo, asno at lahat ng naroon at kanya-kanya silang takbo para ligtas sa kanilang buhay. Verse 8. Pagpasok ng apat na ketongin sa unang tolda, kumain sila at uminom. Pagkabusog, sinamsam nila ang lahat ng ginto, pilak at mga damit na naroon at ito'y itinago. Pagkatapos, pinasok nila ang ibang tolda, sinamsam din nila ang lahat ng naroon at itinago. Ano? Una, nag-reflect sila doon sa kanilang kalagayan. Reflection of their condition. Nagmuni-muni sila. Sabi, pambihira, bro. Pag nandito tayo, patay tayo. Pag pumunta tayo sa lunsod, patay din tayo. Kaya ang mainam, ang sabi na, pumunta na tayo sa Taga-Syria, at kung papatayin tayo doon, mas mabuti yun kasi matatapos na ang hirap natin. Pero hindi ganoon, kapatid. Hindi ganoon ang nangyari. Ano nangyari? Inihanda ng Panginoon yung kailangan nila. Hello? Hello? Inihanda ng Panginoon yung kailangan nila. Kaya kapag kayo estudyante ka, ano ka ng reflection ng test bukas? Kailangan mag-review ako. Alam mo, pag nag-review ka, pasado ko na agad. Alam? Pag may ginawa ka, pasado ka na. Hindi yung may test ka bukas, may exam ka bukas, saka na lang yung magdodo ka muna. Mag-FB muna. FB muna. Ka-FB mo. Yung utak mo, magre-read ka ba, walang pumapasok. Patay kang bata na. Pag tinanong mo yung teacher, ma'am, kumusta grade ko? Maganda. Singganda ng buhok mo. Bagsak na bagsak. Hello, naintindihan niyo ba? Mahalaga may reflection tayo. Ganito na lang ba ang buhay ko? Sabi nga ako sa dinaluan ko, si Danilo ko seminar. Tayo bilang mga mananampalataya, ang ganda ng plano ng Diyos sa kanyang mga anak. Naniniwala ba kayo ron? Ito, paulit-ulit ko sinasabi. Ang mga anak ng Diyos, ang plano ng Panginoon, mamuhay ng may kalusugan, hindi nagkakasakit. Hello? Yun ang plano ng Panginoon. Mamuhay ng may kapayapaan, walang problema. May problema man, alam mo si Lord. Cast all your anxiety upon Him. Bigay mo kay Lord yung problema. Pag binigay mo kay Lord, wala ka ng problema. Naintindihan niyo po, ang problema sa